Hi guys, samahan niyo na naman kami sa another lakwatsa. May pamaleta. Oh my gosh, may flight. Wala, pero mag-aantay tayo ng train. So, naisip namin pumunta ng Niagara Falls. Talagang kahit nag-yelo-yelo na sa labas, nangingisay-ngisay ka na sa lamig, kailangan natin lumabas dahil nakaka-depress talaga yung winter weather. As in, dahil pag tumingin ka ng sky, kulay gray, hinahanap mo na si Mr. Sun. So, ito lang yung way para maiwasan mo yung mga kalungkutan. Kailangan mo lumabas at maglibot. Medyo nakakaangat sa buhay yung train na to dahil may second floor siya. At binook ko yung ticket namin dito through Niagara Parks website. Hindi ako sa GoTrain nag-book kasi meron ako nakitang package dun sa Niagara Parks na website. Kaya ito yung kinuha ko. Yung package na to ay round trip train ticket na siya. Plus, meron pa siyang WeGo Bus Unlimited Ride Pass. So, kaya ito yung binili namin. Mga nasa 2 hours yung biyahe. So, bahala ka na kung paano mo lilibangin yung sarili mo. May free wifi sa train. Ito yung washroom. Malinis naman siya. Tapos yung setup pala ng mga seats ay ganyan. So, very spacious at hindi ka naman masisikapan mag-unat-unat ng paa mo. Umalis kami sa Union Station ng around 9 and then ito na nakarating kami ng Niagara Falls Station around 11 AM. And bago bumaba ng train, in-announce naman nila kung saan ka pupunta, ano yung kailangan mong gawin para makabili ka ng mga bus pass. Hindi ko na napakita sa video pero may free bus ride from station papunta dito sa Table Rock. Kasi wala palang bilihan ng bus pass dun sa mismong station. So kung hindi ka nakabili online, dadalhin ka nila dito. Pero kung nakabili ka naman online, dito ka pa rin pupunta dahil dito mo i-claim yung mismong bus card. So ayan, inabot sa amin kasi bumili na nga ako online. Bali, pinakita ko lang yung screenshot nung purchase namin at binigay niya na yun. Pagdating namin dito, hindi ko in-expect na ganito pala kabasa dito at parang umaambon-ambon kasi nga merong mist galing dun sa fall. At hindi prepared ang lola nyo dahil yung jacket ko pagdating dun ay hindi waterproof, so nabasa siya. Nawala sa isip ko na talagang mababasa-basa ka pala dito dahil nung pumunta kami dito, summer yun. So, hindi ganyan kabasa at kadulas. Diba parang umuulan pero yung mist lang yan galing sa falls. Sobrang ganda rin talaga ng Niagara Falls kahit winter. Yung mga railings, yung mga puno dyan, nagyayelo. Nung pumunta kasi kami dito nung last summer, hindi namin masyadong na-explore or nalibot yung upper area na to. Dahil yung binook namin na tour dati ay in-explore mostly sa baba. So, pumunta kami dun sa The Tunnel. Sumakay kami nung boat. Yung boat, pumunta siya dyan sa mismong gitna ng Horseshoe Falls. And pumunta din dun sa parang viewing deck sa baba sa may bandang likod ng falls. So, na-explore na namin yung bandang baba niyan. Kaya dito kami ngayon sa taas. After nyan, babalik na lang kami mamaya dahil ilang araw pa naman kami dito. At ito talaga yung target namin dito ay yung mga outlet stores. Pupunta kami dito ay around Boxing Day kaya talagang kita nyo naman yung mga store signs, 50% off, 70% off. As in, sobrang daming brands na pwede mong malibot dito sa area na to. As in, mura yung mga presyo nila compare sa mga presyo na nasa mall sa Toronto. And lalo na nung pumunta kami dito Boxing Day, ang dami nila mga promo and discount. Naririnig ko din dito sa mga tao na nagsha-shopping na talagang pumunta sila sa Niagara para lang dito sa mga outlet stores na to. So kung nagpa-plan kayo na pumunta rin ng Niagara Falls, i-add nyo na to sa listahan ng mga pupuntahan nyo at maglaan kayo ng budget mga mare dahil ang layo ng binahe mo, 'di ba? So, sulitin mo na. Tapos kung meron kayong specific na mga design na hinahanap, pwede nyong itanong dun sa mga salesperson or pwede nyong i-check sa website nila online. Tapos pakita mo dun sa salesperson para ma-check niya kung meron silang stock sa store nila. So, after namin mag-shopping, bumalik na kami sa hotel. Hindi para mag-rest, kundi para magbihis lang at mag-ready for dinner. So, magdi-dinner kami sa labas. Yung goal talaga namin kasi sa trip na to ay libutin lahat ng pwede naming maikot. So, dyan nga pala kami nagstay sa Hilton Hotel. So, kung nakita nyo yung video ko kanina, yung view ng Niagara Falls sa room namin, sobrang ganda. So, after namin mag-dinner, pumunta na kami dito sa Clifton Hill para mag-picture taking at mag-photoshoot. Kung nakita nyo yung mga pinost kong pictures nung Christmas, yung mga ginawa kong greeting cards, dito lang namin kinuhanan yung mga yun. Plano talaga namin na ilagay ito around night sa itinerary namin dahil para makapag-picture kami with the lights on. Dahil nung pumunta na nga kami last summer, nakarating kami dito tanghali. So wala yung mga ilaw-ilaw na yan. Sobrang dami mong pwedeng itry gawin dito. Pwede kang mag-inom, pwede kang mag-arcade,
pwede kang pumasok sa mga museum dyan. Pero kung ayaw mo naman talagang gumastos, pwede ka naman maglakad-lakad na lang at ma-enjoy mo yung view at mag-picture-picture. Pumunta kami dito sa isang arcade na nakita namin malapit dun sa Ferris wheel. And dito sa loob nito, maraming mga games. At meron din silang bowling pala sa loob. Hindi ko na videohan kung magkano yung bowling, pero kung marami kang kasama, kung meron kang group of friends na gusto mong isama dito, ayan, pwede nyo ma-enjoy yan. Tapos meron din ditong Ripley's Believe It or Not. Sobrang cute ng building nila. Kasi nakatabingi siya na ganyan. Tapos akala ko totoo yung nakasabit na tao. Kasi nung malabo yung mata ko, guys. So nasa malayo ako, akala ko meron talagang ginagawa, pero part pala siya nung design ng building. So sobrang tapang ko na lumabas na walang salamin at walang contact lens na ganyang karami yung ilaw. So ano yung nakikita ko? Wala, puro blurred. Charot. Buti pa dito kahit late night na naka-open pa talaga yung mga stores. Sa area namin sa Toronto, talagang alas 9 pa lang, alas 8 nagsasara na yung mga tindahan. So talaga na-enjoy namin yung area na to. The next day, bumalik kami dun sa falls, pero yung weather today ay totoo nang may ulan. Ako yung pinakita ko sa inyo dun sa video, pag-arrive namin dito, miss lang yon, pero ito talagang umuulan nung araw na yan. And ito naman yung American side ng falls, tapos yan yung Rainbow Bridge. So kung gusto mong pumunta ng New York, Buffalo, at mag-flagpoling, dyan ka pwede pumunta. Yan yung border ng Canada and US. And ito naman yung Horseshoe Falls kasi shape siya ng horseshoe. Yan naman yung Canadian side ng falls. So kita nyo yung mist na yan, talaga nagtatasikan yung tubig na yan pag nandun ka banda sa side ng railings niya. Bumalik lang talaga kami nung araw na to para mag-picture naman dahil bagong outfit tong suot namin, kaya kailangan namin mapicturan. And kung gusto mo naman ma-view yung kabilang side, ayan, pwede ka maghulog ng $2 ata dyan. So kung may coin ka na $2, pwede mo i-shoot dyan. And uwian na. So nasa sayo kung anong oras mo gustong umuwi. Pero kailangan i-check mo yung schedule ng train dun sa website para alam mo kung anong oras ka dapat umalis dun sa falls at mag-antay ng train dun sa station. Kapag naiwan ka nung train, mag-aantay ka na naman ng ilang oras para lang dun sa next train. Yung maganda naman sa transportation nila dito, talagang hassle-free dahil from Niagara Falls Station hanggang dito sa Union Station. Dahil pagbabaan mo ng train, hindi mo na kailangan pa lumabas ng building, tumawid kung saan-saan. Dahil nasa loob na rin yung next na sasakyan mong train pa uwi. Ito na yung pinaka-Christmas vacation namin dahil hindi na kami naghanda, kaya naglibot na lang kami. Yun lang!